Di mi katuo. Ngano man to? Wa man mi kaila anak niya. President Donald Trump's administration on Thursday imposed sanctions. Magandang hapon mga kabisdak. Marami na naman tayong pag-uusapang trending na issue ngayong hapon dito sa Bisdak Pilipinas. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe, pa-like din, pa-share. At pakipindot ang inyong mga notification bell. At maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta tuwing alas 6:30 ng hapon ng ating upload video. At syempre, tuwing alas 8:30 naman ng gabi, ang live komentaryo natin dito sa Bisdak Pilipinas. At thank you so much din sa pagsuporta sa Birada Agila tuwing alas 2 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes lang po yan sa DJAR 1026 SMNI Radio sa YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Patoplok guys! Sa mga bagong pasok, yung patoplok po sa Bisdak Pilipinas, palike yun yung patoplok. Heto na, ano ba ating hinintay mga kababayan ko? Yari si Ngiwem, yari si Tamba. Tara na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Abaho, matindi po ngayon ang ginawa ho ni President Donald Trump sa International Criminal Court na para sa akin ay pabor at tagumpay po ito para sa kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mantakin mo yan, oh. President Donald Trump, pinatawan, may sanction na naman ang mga prosecutor dyan sa ICC. At ang good news, yung isang prosecutor ho, dali na naman yung isang prosecutor sa kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Wala po, walang kwentang mga prosecutor, may mga issue pala itong mga to. Lalo na yung isang, yung Buplax. Yung Buplax, una na po yan pinatawa ng sanction. Ito naman, panibago. Prosecutor ni Tatay Digong, isa sa mga prosecutor na dali, oh. May panawagan naman si President Donald Trump sa kanyang mga kaalyado na dapat umano ay suportahan ang pinataw na sanction ng United States of America sa International Criminal Court. Ang tanong, susunod ba dito si Ngiwem? Yari ka nyor, maipit yung taani. Nako! Alam naman po natin na yung nangyayari kay Tatay Digong ay kagagawan ng Marcos admin. So ngayon, ito ngayon, may panawagan na si Donald Trump. Susunod kaya dito si Ngiwem? O magmatigas pa rin ang panga niya? Dali ang pinsan ni Dayonyor na si Tambaloslos. Parasko itinangging pumirma sa manifesto na di umano'y pagsuporta kay Tambaloslos na magiging Speaker of the House muli. Yaward si Joke Parasko, ito po yung taga-Sugbo na yung biyanan niya po ay si Gwen Garcia, natalo ba? Kaya siguro medyo nagugas kamay na itong si Parasko dahil naramdaman niya mukhang wala ho tayong panalo dito sa mga Duterte. Tingnan mo yung biyanan ko, Diretso Inodoro, oh. Tinalo ni Pambari 4. Kaya nangangamoy political butterfly na awards. Ganun talaga. Wither lang. Yung mga ganyang klaseng politician, traditional politician, kung saan sila makakapabor, ay doon sila. Pagdating sa hulihan, ilaglag ka na. Kaya yari kang tambaluslos ka. Hoy, wag muna nating pag-usapan yan. Patoplok guys. Ito, pag-usapan agad natin itong patungkol sa sanction ng Amerika laban po dito sa mga po ito kasi marami.
mga prosecutor ng International Criminal Court. Pakinggan po natin mga kabisdak balitang ito. Rosalie, ano yung detalye sa sanksyon na ito? Aga inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC. At kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ayan! Yan yung isa sa prosecutor. Labang kay Tatay Digong. Mga hunghang pala itong mga to. Okay, tingnan nyo, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Mga galit sa mga Duterte ito. Ito yung prosecutor po ninyo na pinatawa ng sanksyon ng Amerika. Nakakahiya itong mga to. Bakit pinatawa ng sanksyon? Siyempre, may atraso sa Amerika. O, yari ka nyor dito, nyor. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomi Balungi Bosa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay Marco Rubio, U.S. Secretary of State, ipinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika umano ang ICC. Mali rin ang claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Pag-abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ang Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim Khan. Dahilan para mawalan ito ng access sa kanyang email at naka-freeze na rin ang kanyang bank accounts. Patay ka diha. Ito yung mga maglilitis kay Tatay Digong, may mga kaso sa Amerika. Pakialamera daw sa soberanya ng Amerika at ng ibang bansa. Yun din yung nangyayari sa atin sa Pilipinas Pero hinayaan ni Da Junior na makialam ang International Criminal Court sa soberanya ng ating bansa. Hindi na rin po tayo miyembro ng International Criminal Court kagaya ng Amerika at kagaya ng Israel. Pero ang ginawa ho ngayon ng Pilipinas, pinahintulutan, pinapapasok yung International Criminal Court, gumawa ng investigasyon, illegal po ito Kasi hindi po tayo miyembro. Yung soberanya mo, ginagago mo Isinoko po sa mga banyaga. Ito po, yung isa sa mga dahilan ni President Donald Trump, kaya pinatawa ng sanksyon ang mga ito. At ito, na-freeze pa pala yung assets, itong isang buplax na ito. No. Tingnan mo, Amerika pumalag. Alam niyo po, gusto kong mangyari yung ito kasi sa kaso sa Israel, kaya nagkaroon ng sanction itong mga prosecutor na ito. At ito isa sa mga prosecutor ni Tatay Digong, yung maitim. Pinatawan rin po yan, ha? Ano ba ang epekto nito sa kaso ni Tatay Digong? Malaki po ang epekto to, mga kababayan ko. So lang ang ibig sabihin yan, itong mga prosecutor na mga ito ay hawak ng mga politiko. Merong sa ilalim, sa ibabaw ng politiko ito. Hinahawakan ng mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Kaya siguro sila pinatawa ng sanksyon ng Amerika. Human rights o international human rights ang ipinaglalaban, pero sila ay pumapayag na manduan ng ilang mga politiko na sakim sa kapangyarihan. Ito yung nangyayari kay Tatay Digong. Na itong mga to ay walang kredibilidad na maglitis kahit sinong tao. Lalo na po kay Tatay Digong na talagang trinidor po ng gobyernong Marcos. May kasunduan po ito. Ito yung mukha
ng ICC. Na ngayon, gusto natin, tayong mga Pilipino, na sila ang maglitis kay Tatay Digong. Walang mga kredibilidad eh. Puro lang pamumulitika. Nagpapakontrol sa mga politika, pira-pira lang ang labanan sa International Criminal Court. Kaya tama nga po yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na itong International Criminal Court ay kangaroo court. Ngayon, magkaproblema ho dito si Da Junior. Kasi alam naman natin, nakagustuhan ng gobyernong Marcos na si Tatay Digong ay ipadala sa Netherlands. At sila pa nga ho nag-provide ng eroplano, mantakin mo para lamang si Digong ay makidnap. Ano ang magiging pasya ng gobyernong Marcos dito sa panawagan ni Donald Trump? Narito po yung panawagan ng Amerika. Nasaan ba yun? Ayan po mga kabisdak. US calls on allies to support sanctions against International Criminal Court. Paano po yan? Dahil nanawagan man ng Amerika, ang sabi dyan sa The Manila Times, no? The United States urges its allies to rally behind its move to impose sanctions on the International Criminal Court for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. Ano kaya ang magiging posisyon ng gobyernong Marcos dito, mga kababayan ko? Matindi na po ito kasi sunod-sunod yung sanksyon na ginawa ni President Donald Trump sa mga prosecutor dyan sa International Criminal Court. Maiipit kang iwiin ka dito. Kasi pag ang sinabi na suportahan nyo kami, kaalyado tayo, may sanction kami, pinataw sa International Criminal Court, dapat tumalima kang iwiin kasi kakampi ka man ng Amerika. Diba sinabi mo, brother to brother. So anong stand mo dito? Siyempre, iutos mo rin sa International Criminal Court, dahil kaalyado kayo ng Amerika, pauwiin nyo si Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang Amerika na nanawagan ng sanksyon laban sa inyo. Putangin na, gawin kaya yan ng IWM? Maipit siya. Wala na ang plano nila, bulilyaso. Maguguluhan sila ngayon. Sabi ni Dongkoy, maipit yung daan nila. Sobra pa sa ipit ito, mga kabistak. Saan siya lulugar dito? Sige nga. Nagpataw ang Amerika ng sanksyon sa International Criminal Court. Yung mga prosecutor diyan kasama sa isa sa mga prosecutor sa mga akusasyon laban kay Tatay Digong. Anong gagawin ni Da Junior diyan? Magbingi-bingihan o magngiwi-ngiwihan na lang? Yan ang malaking epekto diyan sa kaso ni Tatay Digong. Kung ang Amerika galit sa International Criminal Court, dapat tayong mga Pilipino ay magagalit din sa International Criminal Court. At ang Amerika na nanawagan sa kanyang mga kalyado na sumunod kayo, suportahan ninyo yung sanksyon namin sa International Criminal Court. So anong gagawin ng IWM dyan? Anong gagawin natin? Magbingi-bingihan na lang. Sige, magbingi-bingihan ka, para ang Pilipinas naman ang papatawa ng sanksyon ng Amerika. Kakayanin kaya natin? Ako sa akin, hindi pa naman yung mga sanksyon na yan, hindi pa naman direktang dahilan na pinatawan ang ICC ng sanksyon dahil si Tatay Digong ay kinidnap dyan sa International Criminal Court. Pero malaki po ang epekto dito sa gobyernong Marcos dahil ang gobyernong Marcos ang isa sa mga dahilan kung bakit si Tatay Digong ay nasa Netherlands ngayon, kinidnap. At ang gusto kong mangyari dyan ay patawan ng sanksyon muli ni President Donald Trump ang ICC. Ang reason sana
dahil sa pagkidnap kay Tatay Digong. Kasi kaibigan mo si Tatay Digong at si Donald Trump. Kagaya itong sa Israel. Kaya pumalag si Donald Trump kasi kaalyado man ng Israel. Ang problema nga ho dito natin sa Pilipinas, itong singiwi ang may utak dito. Pag direktang babanat si Donald Trump sa ICC ng dahil kay Tatay Digong, manginginig itlog dito ni WM. Ito, ano na to ha? Sa tingin ko lang ha, teorya ko, papunta na tayo dun eh. Papunta na yung galit ni Donald Trump dyan. Hindi naman siguro pabayaan ni Donald Trump si Tatay Digong. At hindi naman siguro magbingi-bingihan si Donald Trump sa kung anong ginawang injustice laban kay Tatay Digong ng International Criminal Court. Kahit yung reason lang, humanitarian reason. Yung edad ni Tatay Digong na 80 anyos. Wala bang ganong reason, International Criminal Court? Kaya nararapat lang patawan kayo ng sanction. At dapat lahat ng miyembro ng International Criminal Court magsikalasa na. Kasi kung anong nagawa kay Tatay Digong, nagawa ng ICC sa Israel, magagawa rin sa iba. Tingnan po natin kung ano po ang response ni Da Junior dito. Kasi para sa akin, maiipit talaga si Da Junior dito. Ang linaw ng panawagan nyo is calls on allies to support sanctions against International Criminal Court. Ano po, mga kababayan ko? Mukhang katapusan na talaga ng magpipinsang Romualdez at Marcos. Dahan-dahan na po sila tinatablan ng gaba. Dahan-dahan na po sila sinisingil. Hindi pa nga ho dumating yung pagtutuos, mapipilayan na tong mga animal. Kagaya po ngayon sa issue dito sa House of the Representatives. Kamakailan po, merong kumakalat na balita na di umano'y maraming sumuporta kay Tambaloslos na ma-retend muli sa pagka-Speaker of the House. 285 di umano ang pumirma sa Manifesto. Ang sumuporta. Ewan ko kung totoo po yan. Hindi man ako naniniwala sa mga pautot ng mga buhaya eh. May pumalag. May pumiyok. Mga kabisdak. Pumiyok yung isang kaalyado niya. Itong siya, ayan House leadership crack emerge. Alam niyo po, itong si Frasco, mukhang kakalas na rin yan kay Bangag eh. Tsaka kay Tambaloslos. Magulo pala yung Kongreso ngayon. Magulo naman talaga sila mula noon hanggang ngayon. Nagkalabo-labuan na ang Kongreso dahil sa ulat na yung Mindanao Bloc at Visayas Bloc ay kumakalas na po sila dahan-dahan dito kay Tambaloslos. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan ko, nais ko po munang i-play yung bidyong ito kaugnay din sa International Criminal Court. Isipin nyo po, tayong mga Pilipino ay pumayag lang ho tayo na si Tatay Digong, mga kababayan ko, ay dalhin ng gobyernong Marcos sa Netherlands, ikidnap. Pero, buti pa yung ibang banyaga ay solid na sumusuporta kay former President Duterte at Inday Sara. Panoorin natin konti. Why I support Rodrigo is because I know he made the Philippines a better country and he is the one that will fight for the Filipino people. So that is why I support Rodrigo Duterte, and I will also support VP Sara as much as I can. Okay. Amerikano yata to mga kabisdak, dumayo pa sa Netherlands, no? Kung hindi ako nagkakamali. Isipin mo yung banyaga, sumuporta kay Tatay Digong dahil alam niya na maganda yung ginawa ni Tatay Digong sa ating bansa nung naging presidente siya. At ini-extend pa niya yung suporta niya kay Vice President Inday Sara Duterte.
Puta, di ba nahiya yung mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni UWM dito? Mga pinklawan, mga dilawan, pahiya kayo dito sa isang banyaga na naghayag ng suporta kay former President Duterte, kay Vice President Inday Sara, dahil maganda daw yung ginawa ko sa Pilipinas eh. Bakit ba yung mga taga-ibang bansa ay alam nila na maganda ang ginawa ni Tatay Digong sa ating bansa? Bakit yung mga Pilipino nandito walang alam? Tangingot, ang tangingot. Balikan natin si Frasco. Ayan na ho. Itinanggi niya na hindi umano siya pumirma sa manifesto para suportahan si Tambaloslos. Patay ka niya. So nga mo political butterfly junkies na mamalimbing na ba? Summer na ngayon. Summer ay tag-ulan na. Bakit? Marami na bang balimbing ngayon? Mutsang ina, mga kongresista na to, mga walang prinsipyo. Mga mambabatas na niloloko lang yung kanilang mga constituent. Pagkatapos po nila sinipsipan si Tambaloslos, laglagan ang resulta. Wala naman talagang sasama dyan kay Tambaloslos. Nagkataon lang, nagiging Speaker of the House siya. At saka yung pinsan niya, nagpresidente, nagiging uto-uto niya eh. Kung wala silang kapangyarihan na ganyan, walang sasama eh. Kaso ito na ho ngayon, mabaliktad na talaga ang mundo. Siguro si Frasco, nakita ho nila, putya, kuidaw tayo. Yung biyanan ko nga, natalo sa Cebu City, awards eh. Ako, kamunti ka na. Ay, Cebu City, province of Cebu. Sorry. Probinsya ng Cebu talaga, natalo yung biyanan niya. Na hindi matanggap-tanggap ang pagkatalo, paano pa kaya ako? Alam naman nila na malakas si Vice President Inday Sara at ang mga Duterte. Alam nila yan. Siyempre, mga ipolitiko yan eh. Mga politiko. Alam nila kailan sila tatalon. Alam nila kailan sila kakalas. Alam nila yan. Expert yung mga traditional politician dyan pagdating sa balimbingan. Kaya ito siguro, inisip din niya, putsang ina, muntika na kami madisgrasya lahat eh. Yung biyanan ko, dinurog ni Pambarik 4 na hanggang ngayon, unga-unga pa rin, di matanggap ang pagkatalo. Hindi maganda ito para sa kalagayan ni Tambaloslos. Maraming susunod po na mga kongresista na iiwan itong si Tamba. Naisip siguro nila, bagsak na, umuna na nga ho si Toby Tiangco, nilaglag ni sa Tambaloslos, susunod-sunod na yan. Kaya ang resulta, mabaliktad ang lahat, na tama talaga yung sinasabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. Malapit na yan. Mukhang pumapabor na po ang panahon sa pamilyang Duterte. At ito na ngayon, ang pamilyang UWM Tambaloslos mukhang makakaranas ngayon ng hagupit ng isang napakalakas na bagyong Duterte. Hindi na lang, mauubos din kayo. Tingnan mo, ang nangyayari sa biyanan niya na si Gwen Garcia. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin matanggap ng kanyang biyanan na talo sa pagka-gobernador. Umiiyak pa rin si Gwen. Hindi talaga matanggap na tinalo sila ng medyo bata. Medyo bata, talagang bata talaga. Guwapa pa. No? Kaya ang resulta, siguro ito yung mga reason din ni Frasco. Putang, wala kaming kapangyarihan ngayon sa Subo. Yung biyanan ko tablado
Kasi dandahan baklas. Ganun lang naman yan. Hindi, ang mga politician, hindi naman yan mga bayani. Mga magugulang ang mga yan. O sa tingin ho nila na wala nang masisip-sip at kalasa na. Gaya nung nangyayari doon sa PDP Laban. No? Sa sobrang daming mga kongresista ng PDP Laban noon, nagsikalasan sila kasi wala nang pundo PDP Laban eh. Akala siguro nila na kahit wala ng pundo ay wala na ring guts, ay wala na ring hatak sa masa, wala na ring kapangyarihan ng mga Duterte. Nagkamali eh. Kahit walang pundo ang PDP Laban, maraming nanalong senador at pinag-aagawan pa ng ibang senador. Kaya malas ng mga to. Umalis, siyempre, nagkapira rin naman na sila kay Tambaloslos. Ganun talaga ang mangyayari. Walang forever Tambaloslos. Kaya ito, pakinggan po natin mga kabisdak, itong hinanakit ni Gwen Garcia. Tuloy ka naman di ka Prasco. Hindi niya matanggap talaga, natalo siya. O ito, panoorin natin. Daghan pang nangutana. Oh, marami daw nagtatanong. Di mi katuo. Nga Di daw- naman to. Wa man mi kaila anak niya. Hindi daw makapaniwala. Bakit daw natalo siya? Hindi daw nila kilala si Pambari 4. Sila, mga kakampi nyo, hindi nakakilala. Pero wala, maraming kakampi si Pambari 4 eh. Mga Duterte supporters. Iyak ka na lang, Gwen. Sige nga. And I feel that even the opposite camp knows Hoy! and is truly very insecure Yeah. about this questionable victory. Paano nagiging questionable victory? Tambakan eh. Milyon yung boto ni Pambari 4. Iwan ko kung nagkalahati ka sa boto. Iba adan at ibat adan. Alam mo na natalo ka na. Ibat adan, ibat adan. Tragis, no? Milyon yung tinambakan ka, di mo matanggap. Sige nga, Because they continue to attack me. They continue to train their attack dogs. Attack dogs! Alam ka naman, hindi ka babanat-banatan, ibuli ka kasi. Minamaniliit mo kasi si Pambari 4 nung eleksyon, no? Napangangampanya, kung ano-anong pinagsasabi mo. Ngayon, lalo na ngayon, hindi mo pa rin matanggap-tanggap, natalo ka, talagang bibirahin ka't bibirahin. Kung tumahimik ka na lang at tanggapin mo na lang na, talo ako. Wala nang umaatak sa'yo, tatahimik ka na lang. Attack dogs, wala mang pambayad na si Pambari 4. Mga attack dogs na yan, wala kang pera yung ginastos si Pam. Nakaraang eleksyon, kami nga, umikot kami dyan sa Cebu, tumulong pa kami sa Kasigaw, Pambari 4. Nangangampanya kami kay Pastor Kibuloy. Organic, kaya nga ang tawag kay Pambari 4 ngayon, People's Governor. Kasi wala mang mga mayor kumampi sa kanya. Lahat nasa sayo. Iwan ko lang kaya kung yung mga mayor na yan, binoto ka ba? Mukhang wala nga eh. Hindi rin siya binoto. Tuloy On me. They continue to justify their win. Maunang napildi ka, kay maldita man ka. Inood man, day. Totoo naman talaga, day. Alam mo kasi, Gwen Garcia, masarap kasi namnamin yung victory na hindi ho iakalain ni Pambari 4 na landslide victory. Overwhelming nga eh. Wala kang magawa doon kasi nga masaya man ang taga-Sugbuano na pinalitan ka. Masaya man ang mga Cebuano na hindi ka na gobernador. Pildi ka. Sabi nga ho ni sino yun? Yung attack dog ni Tambaloslos na si Jam Merisi.
Merisi, napildi ka. Merisi, merisi, merisi. Kaya yan, bumalik waso sa inyo. Tanggapin nyo na. Sa bagay, yung mga medyo may edad-edad na ho, eh, minsan hindi talaga nila matatanggap yung pagka-failure nila. Kaya ito si Gwen Garcia, hindi tanggap ang pagkatalo. Putang nakakaya. Okay lang ho sana kung dikita ng laban. No? Pwede mong sabihin, mag-petition ka. Mag-file ka ng petition sa Comelec kasi nga dikitan. Pero ito po, tatambakan, tapos mag-petition ka ba? Nakakaya, ma'am, dawatan na day. Mao nang napildi ka. Tiguang na ka. Oh, ambot lang ka. Arang-arang na mag-itsura ani ka. Inood man, ma'am. Totoo talaga, ma'am, na natalo ka dahil matanda ka na. Anong arang-arang itsura? Ang layo naman, ma'am. Ang layo mo kay Pambari 4, pag-retiro na, ma'am. Huwag mo nang pahirapan sarili mo na hanggang ngayon di mo pa rin matanggap. Ganun talaga. Parang pag-ibig lang yan. Talagang may expiration din eh. Ayan, kapangyarihan mo, natapos na, you need to accept. Na gusto naman ng mga taga-Cebuano ng bago. Bilib nga ho ako ng mga Cebuano eh. Talagang namili na ho sila sa bago. Ang mali mo rin ho kasi dyan, ma'am, kumampi ka sa mga, mga Marcosis. Kaya tinapatan ka ng PDP, tinapatan ka ng Duterte. Pero kung hindi mo iniwan si Tatay Digong at hindi ka dumikit kay Bongbong Marcos, ikaw pa rin gobernador ngayon. Yan ang nagpatalo sa'yo. Lalo na nagpauto ka doon sa 20 pesos per kilong bigas, ginawa mo mga patay gutom mga taga Cebu, lalo kang lagapak doon. Sa akin, sa totoo lang, kung hindi lang to umiwas sa mga Duterte, kung hindi to sumama sa mga Marcoses, malamang siya pa rin ang gobernador. So ngayon, meresi nga, sabi ni Jam. Lugunte. Mao nang napildi ka. Sige na lang, pirmi. Mao nang napildi ka. Pildi ka naman kasi. I wonder. Why do they continue this? Kasi nga, masarap nga namin ang pagkapanalo na tinalo nila si Gwen Garcia. Tinalo ni Pam. Siyempre, kailangan i-inject ng mga taga-Cebuano na talo ka. Kasi hindi mo pa rin matanggap-tanggap na talo ka. Kaya ulit-ulitin pa rin yan ng mga Cebuano sa'yo sa social media. I-remind ka, baka hindi mo pa rin naman talaga matanggap. Hanggat sa matanggap mo ho na ikaw ay talo at ang gobernador na nakatalo sa'yo ay pambato ng mga Duterte na walang ginastos ni piso para sa kanyang campaign. Ganun talaga. At leksyon mo ito sa sarili mo na nagkamali ka ng ginawa, nagkamali ka ng sinamahan, nagkamali ka ng piniling endorser. Endorser mo si NGM, kakatanim lang, harvest agad, buang. Kaya talo ka pa. Talo ka, Gwen. Si Pambari 4 na ho ang pinili ng mga Cebuano. Move on na. Parang pag-ibig lang yan. Nag-file pa naman ng petition. Tingnan mo Paano ka mananalo dito sa kay Pambari 4? Ito yung numero ho ng Ito po yung bilang. Yung buto ba, no? Si Pambari 4, lampas 1 milyon po yan. Itong si Gwen Garcia, ay hindi pa nga ho naka 700,000. So, tinambakan talaga. Kaya, ang advice ni Pambari 4 sa'yo, ganito na lang. Aminin mo na, natalo ka na. Ibatadan. Alam mo na, talo ka na. Ibatadan. Ganun. Aminin mo na. Tanggapin mo na. Isa pa.
tanggapin mo na, natalo ka na. Ibatadan, ibatadan. Ibatadan, ibatadan. Ibatadan, Yung ganyan yung microphone ni Pambaric 4. 1 million plus ang boto ni Pam, di mo matanggap, lose-lose. Kaya dahil dyan, meron pong mensahe si Ma'am Hanilet kay Pambaric 4. Hi Pam, I would like to congratulate you. Ikaw na gyud ang pinakagwapang gobernador diha sa Cebu. Og congratulations. Og anong sabi ni Ma'am Hanilet? Ikaw na gyud ang pinakagwapang gobernador sa Cebu. Si Pambaric 4 na daw ang pinakamagandang gobernador dyan sa Cebu. Paano si Gwen? Pinakangit pa. Excuse me po. Sumay-sumay din eh. Pinakangit pa. naunta, magpadayon ka sa imong pagpanerbisyo sa mga taga Cebu. Pareha ala ang style ni PRD. Always na siya maminaw sa mga tao o kita tabuon. I will try to visit you. Congratulations. All the best and God bless. Maganda yung sinabi ni Ma'am Hanilet. Gusto ko yun. No? Yung sabi niya dyan, gayahin mo lang ang ginagawa ni former President Duterte. Ganun lang talaga ang gagawin ng mga ibang PDP, mga Duterte supporters, na nanalo, nakarang eleksyon. Gayahin nyo lang, guys. No? Yung dawi na mamamalakad si Tatay Digong sa pagka-presidente, yan lang ang susi para magtagumpay kayo, lalo na po si Pambaric 4. At para sa susunod na eleksyon muli, 2028, manalo muli. At huwag sayangin ang ibinigay na kapangyarihan ng mga taga Cebu kay Pambaric 4. Ang sa akin lang din, yan din yung isa sa mga dahilan ni Frasco na dahan-dahan siya kumakalas kay Tambaluslos kasi wala na silang kapangyarihan dyan sa probinsya ng Cebu. Naagaw talaga ng Duterte, naagaw talaga ng PDP. Kaya patalastas mo na! Pasok! Ma'am Pambaric 4! Isa ka bang kurakot? Okay. Focus ka lang. Wag na wag kang titigil hanggat hindi ka nagiging buhaya. Limal ka. Ayan si Gobernador Pambaric 4! Naalala ko yan, yun yung paborito natin, no? Na yung TikToker ba? Galing, no? Nakakapanood rin pala siya, ginaya niya. Ayan. Congratulations po, Pambaric 4, bagong gobernador sa Sugbo, at mangiyak-iyak naman itong si Gwen Garcia. At nagsampa pa rin po ng kaukulang petition sa Comelec, tambakan daw kasi yung pagkatalo. Tinambakan daw kasi. Hindi naman daw kasi kilala si Pambaric 4. Kaya mag-petition siya. Animal. Ngayon ka lang nakita, no, na tinambakan tapos nag-petition. Di ba nakaya? Dumikit man sana, putik, okay sana yun, no? Pero ito talaga, tambakan. Tanggapin mo na lang, Ma'am Gwen. Kung kaya mo pa tumakbo muli sa pagka-gobernador, daga na lang, day, na 2028. Pero ngayon, sa ngayon, turn over mo na lang ng maayos ang Sugbo. Yung transition, makipagtulungan ka, para rin yan sa mga taga-Sugbuhanon. Kasi pag hindi ka makipagtulungan, wala na ho talagang mananalong Garcia sa Cebu. Promise. Sa probinsya ng Cebu, sa bagay rin po, mantakin mo. Walang nakakatalo kay Gwen Garcia na ilang eleksyon, no? Kahit sino, walang nakakatalo. Pero ngayon, tinalo siya ng isang, sinabi nga ho niya, hindi daw kilala ng mga taga-Sugbo. O, hindi kilala, kaso nga lang, napakilala ni Tatay Digong, malas mo. So, ito ang dinangat, tinalo siya ng babae. Tinalo siya ng isang Duterte supporters
na wala man lang planong tatakbo sa pagkagobernador. Hinatak ni Tatay Digong, sinabihan ni Tatay Digong, tumakbo ka, palitan mo si Gwen dahil tigulang na, wala nang laman. Kaya hayan, si Pambari 4 na ambunan, lalo na nang si Tatay Digong sa Netherlands, hinidnap, lalong dumami ho ang mga Sugbuhano na nagalit kay Ngiwiim. Na lahat ng mga kakampi ni Ngiwiim ay hindi binoto. Swerte lang to si Frasco dahil nanalo pa. Anyway, maraming salamat po mga kababayan ko. Tatalima kaya si Bongbong Marcos sa panawagan ni President Donald Trump na suportahan ang kanyang pinataw na sanksyon sa International Criminal Court? Kung susuporta, ano kayang gagawin niya? Papauwiin ka nila si Tatay Digong? I-withdraw kaya nila yung kanilang kasunduan sa International Criminal Court? Or kung hindi papayag si Ngiwiim at hindi tatalima kay Donald Trump, ano kaya ang gagawin ng Amerika sa Pilipinas? Di ba kaya malaman natin ang lahat kung ano talaga ang papel ng gobyernong Marcos diyan sa ICC? Papasokin kaya ni Donald Trump ang issue labang kay Tatay Digong? Tutulungan kaya si Tatay Digong ni Donald Trump? Sa tingin ko mukhang papunta na dun, dahan-dahan lang. Anyway, mabuhay po tayo mga Pilipino. Kita-kits po tayo mamaya, alas 8:30 ng... Mamaya, alas 8, maya-maya, no? Live commentary po tayo mga kababayan ko at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga video ina-upload tuwing alas 6:30 ng hapon. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Suportahan po natin Berada Aguila tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Mabuhay. Thank you so much sa pagsuporta. Magandang hapon. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.